aking maknaya. Eto si Lolo Groovy ko, muli nagbabalik. Ang project ko ngayon, magluluto ako ng masarap na paanong manok. Or chicken feet kung tawagin natin. Ang gagawin ko rito, aangangan ko ng konti dahil yun ang request ng anak ko. So, makikita ko sa inyo kung paano ang sekreto. At dyan lang kayo, sana maibigan ninyo. So, tara, umpisahan na natin ang ating pagluluto. So ayan mga knayab, dito ko piniprito sa pressure cooker. Dahil napansin ko, pag sa pressure cooker ko prinito, hindi siya pumuputok. Kesa sa ordinaryong wok. Sa ordinaryong wok, pumuputok siya. So ayan na, tostado na siya. At hahanguin ko na. So mamaya, palalambutin ko naman siya sa multi-cooker. So ayan mga knayab, naprito na natin lahat yung ating chicken feet. Ngayon naman, palalambutin natin siya. Lagay natin siya sa meat. Pero 30 minutes, subukan natin ng 30 minutes at after 30 minutes, titignan ko kung maghihiwalay na yung laman niya dun sa buto. Subukan na natin. So, balikan natin after 30 minutes. So, mga knayab, natapos na nating lutuin. Titignan ko ngayon kung malambot na yung ating chicken feet. Ayan, mga knayab, pwede natin buksan. Wala nang pressure. Mukhang pwede na siya. So malambot na at naghihiwalay na siya sa buto. Kung makita nyo, hiwalay na siya sa buto. Yan. Yan ang tamang-tamang luto niyan. So ngayon, titimplahin ko na yung kanyang sauce. Ngayon naman mga knayab, umpisa na natin lutuin yung sauce ng ating chicken feet. Ang mga gagamitin natin sangkap, laurel, bawang, sibuyas, brown sugar, garlic powder, natosido at suete. Yung durog ito, hindi ito yung buo. Pepper flakes, sesame oil. Lalagyan ko rin ng 7-Up. Kung wala kang 7-Up, Sprite pwede. At itong ating oyster sauce. So, yan ang mga sangkap na gagamitin ko ngayon. O, ngayon, umpisahan na natin magluto. So, ayan mga knayab, inumpisahan ko na mag-isa. Ilagyan ko na siya ng bawang at sibuyas. Yung bawang, mga 2 o 3 kutsara ang dami. At itong sibuyas, mga 2 o 3 sibuyas, depende sa laki ng sibuyas ninyo. Siya nga pala, nakalimutan kong sabihin, kailangan din natin ng star anise. Itong star anise, ibinabalot ko dito sa ng kape. Ito yung sa coffee maker na papel, binabalot ko to, tinatalian ko to, at inilalagay ko sa sabaw. Kasi ayoko siya na sumama sa aking pagkain dahil matigas ito, ayoko baka makagat at masira ang ipin. So babalutin ko lang ganyan at mamaya pag pinakukulo na natin yung sauce, ihahalo na natin siya. Ngayon naman ihahalo ko na yung ating laurel leaf. So ganun karami yan, 1, 2, 3, 4, 5, mga 7 laurel leaf. At ibubudbud ko na rin tong atsuete o natto-seed na powder. Tatansyahin ko lang yung dami para depende kung gaano yung kapula gusto ito, wala namang problema. Napadami yata. Tumapon. Yan, okay lang yan. Mamaya, kung medyo gusto nyo pang papulayin, pwede nyo rin dagdagan pa ng atsuete. Ngayon, lagyan naman natin siya ng garlic powder. Depende rin sa timpla nyo, depende rin sa dami gusto nyo. Okay, siguro tama na yun. At itong ating
crushed red pepper. Dadamihan ko to dahil ang gusto ng anak ko maanghang. Kabilin-bili na niya. Gusto ko yung maanghang. Ayan, sige. Tagtarin natin ang sili ngayon. Okay, tama na siguro yan. So, lagyan na sana natin ng itong ating Sprite o kaya 7-Up. Siguro mga 1 to 2 cups lang. Dahil kasi meron pa tayong idadagdag na sabaw nito eh. Yung galing doon sa sabaw ng chicken feet. At lalagyan ko na rin siya ng oyster sauce. At samantala, lalagyan ko muna siya ng isang sandok. At habang tinitimpla natin siya mamaya, tsaka ko na lang dadagdagan kung kulang pa. Ano pa ba hindi natin nahahalo? Ay, asukal pa. So ngayon naman, pwede ko na ilagay itong ating star anise. Lulubog lang natin siyang ganyan para lumasa siya. Siguro ilagay ko na rin itong asukal. Lalagyan ko siya ng mga kalahati siguro nito. Ayan, puno ng kutsara. 2 punong kutsarang asukal na pula. Ang pinaka-importante isang cup dito sa pagluluto ng chicken feet ay itong star anise. Dahil ito nagbibigay sa kanya ng kakaibang lasa niya. So, yan ang wag na wag niyong kalilimutang ilagay. Siguro lipat na natin dito yung camera at focus na natin sa ating niluluto. Dahil halos naubos na natin yung isang cup. Ayan. Para mas maganda ang labanan. So ngayon naman ng mga knayab, ilalagay ko na yung sabaw ng ating pinakaluan na chicken feet. So, dadagdagan pa siya ng konting oyster sauce. Siguro mga kalahating sandok pa. Tikman muna natin kung okay na siya. Medyo malapit-lapit na. Sarap na. At ngayon, kulong-kulo na siya, ihahalo ko na yung chicken feet. So yan mga knaya, ba talagang madabi-dabing paa ito. Magsasawa sila rito. Pero itong ganitong karami, kulang sa kanila to. 2 kainan lang, ubos. Yan, pakukuluin ko lang. At mamaya, lalagyan ko na siya ng sesame oil at cornstarch.
Ngayon naman, ilalagay ko na yung cornstarch, pampalapot ng sabaw. Naghalo lang ako ng 2 kutsarang cornstarch sa malamig na tubig at yun ang nilagay ko, pampalapot ng sabaw. So ayan, malapot-lapot na siya. Maya-maya lang ilalagay ko na yung ating sesame oil. So ang final touch natin, yung ating sesame oil. So ayan mga knayap, luto na ating chicken feet. Subukan na natin at matikman. Wow! The best chicken feet. So yan ang sikreto ng masarap kong video. So yan ang sikreto ng masarap kong chicken feet. Thank you so much for watching. And don't forget to subscribe and push the notification bell para lagi update sa mga bago kong video. Thank you so much. At eto, itikman na natin ang masarap na chicken feet. It melts in the mouth. Thank you so much for watching. God bless everybody. See you on my next video. God bless. Bye-bye.